Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po ang inyong Kuya Alex. Sa araw na ito ay ating ipagpapatuloy ang kwento na ipinadala ni Derek. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakapakinig sa part 1 ng kwento, ay minumungkahi ko na pakinggan nyo muna para malaman po ninyo ang unang bahagi. Kuya Alex, magmula nga po nang maging sila ni Shaira, ay walang araw na hindi ito naging masaya. Napansin ko na tila mas lalo itong ganado sa araw-araw at minsan ay hindi mo na ito nakitang malungkot. Ewan ko ba Kuya Alex kung bakit ganun na lamang kalaki ang impact sa kanya ni Shaira. Dahil nga po doon ay nababawasan na rin yung time na magkasama kaming magpinsan. Bihira na lamang din po kaming magsabay umuwi. After school, kesyo may date up po sila o kaya may pupuntahan. Okay lang naman po yun sa akin kasi maging ako ay masaya para sa pinsan ko kahit na parang nakakalimutan na niya ako. Char lang po. Pero nevertheless, still masaya pa rin ako dahil natagpuan niya na ang the one, first love, and surely the greatest love. Sa una ay akala ko po talaga perfect ang relasyon nilang dalawa. Sa una ay akala ko po na sila na talaga habang buhay. Sino ba naman po kasi talaga ang hindi mag-aakala? Pareho sila na interesado sa science and history, parehong matalino at may itsura, at higit sa lahat ay parehong mabait. Sabi nga po nila kapag pareho kayo ng interes o pareho kayo ng gusto ng kapartner mo, ay magkakasundo kayo at magtatagal kayo o kaya ay kayo na talaga habang buhay. Iyan po ang dahilan kaya ko po nasabi na perfect nga po sila. Magiging mga magulang po ni Gerald ay yun din po ang pananaw. Kaya Alex, habang tumatagal ay napapansin ko na tila ba tanging ang pinsan ko na lamang nag-e-effort sa kanilang dalawa. Napansin ko na parang lahat na lang ata ginagawa ng pinsan ko para kay Shaira mula sa mga assignments nito, projects, etc. Nagtataka na nga po ako kasi matalino naman po si Shaira, pero bakit niya kailangan pang iasa sa boyfriend niya ang mga responsibilidad niya bilang estudyante? Gayong pareho lang naman po sila na may mga dapat gawin o pagtuunan ng pansin. Kaya nga po pagka pumupunta ako sa bahay nila Gerald, ay madalas ko itong abutan na gumagawa ng mga projects, activities, assignment at iba pa. Kung para sa kanya ay ayos lang naman po yun, wala namang problema. Alam ko naman na masipag siya sa pag-aaral pero ang gawin pati ang dapat na ginagawa ni Shaira ay parang hindi na po ata tama yun. Buds, pati ka gumagawa niyan. Asan si Shaira? Pati mo sa kanya pagawa yan. Sa kanya naman yan eh. Ang medyo naiinis ko pong sambit. May pupuntahan raw siya eh. Makikipagkita raw siya sa mga kaibigan niyang babae. Kaysa naman matambakan siya ng mga gawain kaya ako na lang gagawa nito para pag uwi niya ay magpapahinga na lamang siya. Sad nito habang nakatuon ang pansin sa ginagawa nito. Pambihira naman buds. Tuwing pumupunta na lang ako dito parang yan na lang lagi ginagawa mo ah. No ba yan buds? Ginagawa ka na atang katulong ni Shaira ah. Ang muli kong sambit sabay napatingin po ito sa akin. Buds, ako ang may gusto. Isa pa ayokong nahihirapan siya at saka kayang-kaya ko naman to eh. Sad pa po nito. Alam kong kaya mo pero sana naman wag pong pairalin kay Shaira ang pagiging tamad. Parang kinukonsinti mo pa eh. At saka sigurado ka ba talaga na makikipagkita sa mga kaibigan niyang babae yon? Ang sad kong muli, sabay tumingin po ito ulit sa akin ng may pagtataka. What do you mean buds? May gusto ka bang iparating? Huminga po muna ako ng maluwag sabay nagsalita. Kasi buds, lagi mo na lang rason sa akin kung bakit ikaw lagi gumagawa ay dahil sa may pupuntahan siya. Buds, maniniwala pa ako kung irarason niyang may sakit siya pero medyo nakakalata na ako eh. Medyo nakakalata na ako na hindi ko pa man natatapos ang sasabihin ko nang sumabat ito. Na ano? Buds, di kaya niloko ka ni Shaira? Sambit ko. Kasi buds, napansin ko na parang hindi na siya nakakabisita dito. Parang lagi na lang siyang may pupuntahan o makikipag-meet up sa kaibigan. Kasi buds, boyfriend ka niya dapat sinasama ka niya. Dapat sinasama ka niya at pinapakilala sa mga kaibigan na sinasabi niyang ka-meet up niya. May karapatan ka eh. Dapat inaaway ka niya sa mga ginagawa niya ah. Pagpapatuloy ko pa. Buds, kung wala kang magandang sasabihin about sa kanya, umalis ka na. Ang saad nito. Buds, wala naman ako. Sinabi ko na 'di ba?
Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na. Galit na saad po nito. Buds naman, concern lang naman ako sa'yo bilang pinsan mo. Concern? Gago ka pala eh. Concern ba yung sinisiraan mo si Shaira? Ha? Alam mo Derek, wala kang alam sa pag-ibig at higit sa lahat, wala kang alam sa mundong to. Kaya wala kang karapatan na pagsabihan ako sa mga dapat kong gawin. Muling saad po nito. Kaya Alex, nabigla ako sa mga sinabi ni Buds. Yun po ang unang beses na nag-away kami at yun din ang unang beses na nakapagsalita siya sa akin ng masakit. Kuya Alex, wala naman po kasi akong intensyon o masamang intensyon sa kanya o kay Shaira. Concern lang naman po ako sa kanya kasi sa araw-araw ay puro paggawa ng mga task sa schools ang ginagawa niya at nakadagdag pa nga na siya na rin ang gumagawa ng kay Shaira. Double stress at pagod po. May time pa nga po na maging dalawa sa mga kaklase ni Shaira ay sa kanya na rin pinapagawa. Nakiusap daw po kasi si Shaira na isabay na rin yung sa dalawa niyang kaklase. Yung pinsan ko naman ay pumayag. Pinagsabihan ko pa siya noon na ba't siya pumayag pero ang tanging rason niya ay ganun daw talaga pag nagmamahal. Lahat gagawin mo para sa taong minamahal mo. Kuya Alex, naging madalang na lamang po ang communication namin ng pinsan ko dahil sa nangyari. Hindi na rin po kami nakakasabay pumasok at umuwi. Kapag nagkikita naman po kami sa campus, ay di niya ako pinapansin. Kahit nga na magkaklase kami, ay still wala pa rin po itong imik sa akin. Iniyaan ko na lamang po siya kasi I know naman na nagalit siya sa mga sinabi ko kasi mahal na mahal niya si Shaira. Isang araw po, nasa may mall po ako noon. Mag-isa akong kumakain sa fast food kung saan ay madalas na kumakain kami ng pinsan ko dati pagkagaling ng school. Hindi po inaasahan ay nakita ko po si Shaira na may kasamang lalaki. Nasa may malapit sa bintana po kasi ako noon at nagkataon na glass lang kaya makikita mo talaga ang mga naglalakad sa labas. Nakita ko na nakahawak ito sa braso ng lalaki na usually ay mga magjowa lang ang gumagawa noon. Nang makalampas na po sila ay di ko na po tinapos pa ang kinakain ko at sinundan ko sila ng palihim hanggang sa makalabas sila ng mall. Mabilis po silang sumakay ng jeep. Bala ko sanang kunan sila ng litrato kaso huli na. Nakasakay na po sila ng jeep. Sigurado po ako na may namamagitan sa kanilang dalawa. Daway humawak si Shaira sa mga braso ng boy ay mahalata mo na may something sa kanilang dalawa. Kuya Alex, imposible naman na kaibigan niya lamang yun. Parang sobrang sweet naman ata nilang magkaibigan. Nagmadali po akong pumunta sa bahay ng pinsan ko. Agad ko siyang kinausap about sa nakita ko. Akala ko ay magagalit siya kay Shaira pero nagkamali ako dahil sa halip ay sa akin po ito nagalit. Buds, sinisiraan mo ba si Shaira? Ang tanong po nito. Buds, hindi ko sinisiraan si Shaira. Nakita ko may kasama siyang lalaki. Ang tugon ko naman, baka naman kaibigan lang niya o kaklase. Kaibigan ba yung nakahawak siya sa braso habang naglalakad? Buds, gamitin mo ang utak mo. Alam kong matalino ka, kaya isipin mong mabuti. Niloloko ka na ni Shaira nang hindi mo alam. Buds, tama na. Hindi magagawa ni Shaira ang mga sinasabi mo. Buds, kitang-kita ng mga pangloloko niya sa'yo. Mula sa tila, alipin ka na niya dun sa nakita kong may kasama siya. Pwede ba, Derek? Huwag ka nang magsalita. Wala kang karapatan na siraan ang taong mahal ko. Mahal mong ginagamit ka lang. Ang sabat ko naman. Kuya Alex, sa sinabi kong ito ay agad niya akong sinuntok. Siguro ay masyadong masakit yung sinabi ko pero yun naman po talaga ang katotohanan. Ayoko na makita pa ang pagmumukha mo. Mula ngayon, kalimutan mo na magpinsan tayo. Sambit po nito. Buds, dahil lang ba sa babae sisirain mong pagpipinsan at pagkakaibigan natin? Di akong sumira. Kundi ikaw. Kuya Alex, nabigla ako na ganun na lamang kadali kay Gerald na kalimutan ng pagkakaibigan at mga pinagsamahan po namin. Mali po bang may pakialam lamang ako sa pinsan ko and at the same time, best friend? Magmula nga po ng araw na yun ay di ko na nakausap pa si Gerald. Hindi na rin po ito nagre-reply sa mga chat ko. Pero di naman niya ako binablock. Maging mga magulang namin ay nagtataka na rin kung bakit hindi na kami nag-uusap. Pagka may salo-salo ay wala kaming imik pareho.
Pero ang isa po sa mga napansin ko ay medyo bumagsak ang katawan nito. Ang kwento po ng mama niya ay lagi na lamang daw po kasing nakatuon ang atensyon nito sa pag-aaral. Pagkagaling daw po ng school ay gumagawa na agad ito ng mga tasks o mga projects. Hindi na nga daw po ito nakakapagpahinga. Inaabot pa nga daw po ito hanggang madaling araw sa paggawa. Kahit nga raw po Sabado at Linggo ay gumagawa pa rin ito. Nagtanong po ako kay tita kung pumupunta pa rin ba si Shaira para kamustahin si Buds, pero ang sabi niya ay bihira lamang daw. Tas kapag pumupunta lang kapag kukunin na niya yung mga pinagawa niya sa pinsan ko o kaya ay pag may mga ipapagawa ito. Tapos tatambay lamang ito ng kalahating oras tsaka alis. Minsan ay napansin pa nga daw po nila na naglalambing ang pinsan ko kay Shaira at nakikiusap na kung maari ay magstay pa ng ilang oras para naman daw mas ganahan siyang gumawa, pero ang tanging tugon lamang nito ay may pupuntahan pa. Maging sila tita ay napansin na tila ginagamit lamang si Gerald ng babaeng yun. Di naman daw po nila magawang kausapin kasi baka daw magalit o kaya sumama ang loob. Kuya Alex, awang-awa ako sa pinsan ko. Hindi niya deserve ang ganong klaseng babae. Marami naman pong nagkakagusto sa kanya na higit na mas maganda at mabait kay Shaira, pero bakit pa siya napunta sa babaeng walang pakialam sa kanya? Lumipas po ang mga buwan na wala kaming pag-uusap ng pinsan ko. Isang gabi po ay tumawag sa akin sila tita. Nagtatanong ito kung kasama ko ba si Gerald. Ang sagot ko naman ay hindi. Sabi niya na kanina pa raw ito hindi umuwi. Nag-aalala na nga daw po sila kasi mag-alas 9 na ay wala pa rin ito. Sabi ko po noon na wag na silang mag-alala dahil for sure ay andun lamang ito sa tambayan namin. Ako na po ang nagpresenta na pumunta. Hindi nga po ako nagkamali, Kuya Alex. Pagkadating ko doon ay andun po siya. Kaya po ng dati ay nakatingin lamang sa kawalan. Tahimik lamang po ito habang pinagmamasdan ng maliwanag na buwan. Kaagad po akong umupo sa kanyang tabi. Akala ko, di ka na babalik dito. Ang saad ko at nanatili lamang po itong nakasulyap sa kalangitan at saka nagsalita. Bakit hindi? Naging parte na ito ng pagkatao ko. Ang pumunta dito at sumulyap sa kalangitan. Kamusta ka na, Buds? Ang tanong ko po at nanatili lamang po itong nakatingin sa kalangitan. Nang hindi po ito sumagot ay muli po akong nagsalita. Buds, pasensya ka na. Sana mapatawad mo ako. Kagad po itong lumingon sa akin at ngumiti. Buds, para sa'yo, anong purpose mo sa mundo? Ang tanong po nito. Ang mabuhay ng payapa at maging masaya. Sagot ko naman kasi sa mga oras na yon ay di ko po alam ang isasagot ko, kaya kahit na ano na lang. Bakit napaka-unfair ng mundo? Bakit ang mga taong totoo ay sila pa ang laging talo? Bakit yung mga seryoso ay napupunta sa mga maling tao? Ang dagdag pa po nito na tila ba parang may nais itong sabihin o iparating. What do you mean, Buds? Ayos ka lang ba? Ang pag-aalalang tanong ko. Sabay lumingin po ito sa akin at bahagyang ngumiti. Hanep, Buds. Umi-English ka na ha? Sabay tawa nito. Sinabayan ko na lamang din po siya sa kanyang pagtawa at para pang bumalik kaming dalawa sa pagkabata. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang part 2 ng kwento at abangan ang part 3 ng kwento ni Derek at ni Gerald. Maraming salamat po at huwag kalimutan na mag-like and subscribe. Ako ang inyong Kuya Alex. Maraming salamat.